Sa kabila ng pagsuffer ng Yokohama upang umangat sa standing ay patuloy pa rin ang pagtala ni Kai Sotto ng double figure. Sa kanyang 15 games ay 14 doon ay nakapagtala si Kai ng double figure. Kahit naging maganda ang performance ni Kabayan na kung saan ay nakapagtala nga ito ng 23 points, 9 rebounds at 1 block kontra Sun and Neo Phoenix ay hindi pa rin ito naging sapat upang matalo ang top team sa Japan na Sun and Neo Phoenix ni Terdy Ravenna. Nakapagtala si Kai Sotto sa 4th quarter ng 14 points. Yun nga lang ay 20 points ang kailangan nilang habulin sa quarter na yon. Si Ravenna naman ay nakapagtala ng 5 points, 5 rebounds. At eto na ang kanilang 6 na magkasunod na panalo. Mahirap talaga para sa Yokohama ang depensa tuwing mawawala si Kai Sotto sa ilalim. Halimbawa na lamang etong pasok mismo ni Terdy Ravenna. Masyadong manipis yung depensa ng Yokohama ano kung titingnan. Yung playing style ng coach ng Yokohama ay tila ba ginaya ang ginawa noon ni CJ Broughton na kung saan ay gawing starting 5 si Kai tapos palabasin na sa kalagitnaan ng quarter. Pero pagpasok ng second quarter ay minsan under 2 minutes na lang itong papasukin o di kaya ayaw ng papasukin sa second quarter. Well, hindi naman natin ipagtaka kung bakit hirap manalo ang Yokohama. Masyado kasing mababa ang points per game ng ibang import ng Yokohama. Si Utah 12 points per game. Si Oliver naman, 10.9 points per game. Though si Kai Sotto nakapagtala ng 12 points per game, ay bawi naman kasi siya sa rebounds at depensa. Tanging si Yuki Kawamura lang ang umabot ng 21 points per game. Kahit nga sa mga kulilat na team ay hirap silang manalo dahil masyadong mababa ang average ng ibang import. Samantala, isa ang mga award sa Japan ang inaabangan ng lahat. Well, kabilang nga sa candidate para sa Best Defender Award ngayong season ang ating kababayan na si Kai Sotto. Yun nga lang ay naging number 1 ngayon si Xavier Cooks. Sunod, etong si Perrin Bafford, Jordan Heath, Josh Hawkinson at ang panghuli si Kai Sotto. Mukhang malabo kay Kai Sotto ang Defensive Player Award. Feeling ko si Perrin Bafford ang makakuha ng award na ito.